Shalom sa inyong lahat. Panginoon, hanggang kailan kayo magagalit sa amin? Wala na bang itong katapusan? Hanggang kailan mag-aapoy ang inyong panibugho? Awit 79:5. Welcome po sa Good and Faithful channel dito sa YouTube. Dalangin kong maging pagpapala ito sa iyo tuwing ikaw ay magbubukas at manunood. Ang pangunahing mapapanood mo ay ang pagtatalakay ng lingguhang pag-aaral ng salita ng Diyos. Darating ang araw na madaragdagan ito ng mga serye ng pag-aaral sa iba pang paksa tungkol sa pagiging katiwala ng Diyos. Gaano kabuting pinamamahalaan mo ang iyong mga kawalang katarungan? Ang pag-ibig at katarungan ng Diyos. Bago tayo pumalaw, manalangin muna tayo. At ang ating panalangin ay mula sa awit 109:1-5. Pinupuri ka namin, O Diyos, huwag ka sanang manahimik. Kami ngayoy nilulusob niyong mga malulupit, mga taong sinungaling na manira lang ang nais. Kami kay rami ng sinasabing pangungusap di tunay. Kinakalaban nga kami kahit walang madahilan. Bagamat sila'y minamahal ko, masama rin ang paratang. Kahit pa idalangin namin, masama pa rin yung bintang. Sa mabuting ginawa namin, iginanti ay masama. Kapalit ng pag-ibig namin ay galit at alipusta. Amen. Panglimang leksyon. Ang puot ng pag-ibig ng Diyos. At ang ating susitada ay awit 68:38. Gayunman siya, palibhas ay mahabagin. Pinatawad niya ang kanilang kasamaan at hindi sila nilipon. Madalas na pinipigil niya ang kanyang galit at hindi pinukaw ang lahat niyang puot. Ang puot ng Diyos ay matwid na galit na kinikilos ng ganap na kabutihan at pag-ibig. At hinahangad nito ang pag-unlad ng lahat ng nilikha. Ang puot ng Diyos ay simpleng ang marapat na tugon ng pag-ibig sa masama at kawalan ng katarungan. Kaya ginagalit ng masama ang Diyos tungo sa silakbo ng damdaming pabor sa mga biktima ng masama at laban sa mga pasimuno nito. Ang puot ng Diyos, kung gayon, ay isa pang paghahayag ng pag-ibig ng Diyos. Muli ay tatlong paghahati ng leksyon. Una, dahil sa pag-ibig ng Diyos. Kalawa, ang pag-ibig ng Diyos ay matiisin. At ikatlo, nagliligtas ang pag-ibig mula sa puot. Sa unang hati ay dalawa ang tatalakayin, pinipighati ng masama. At ang Diyos ay hindi madaling magalit. Sa ikalawang hati ay dalawa rin, matwid na galit at hindi kusang nagpapahirap. Sa huli ay ating tatalakayin ang nagpapakita ng kaawaan. Ang unang pagkakahati ay mula sa awit 68:38. Ito rin ang ating susing talata kanina, ngunit ngayon ay mula sa
New Living Translation. Gayunman siya ay mahabagin at pinatawad ang mga kasalanan nila at hindi sila nilipol. Maraming beses niyang pinigil ang kanyang galit at hindi pinupukaw ang kanyang puot. Kinamumuhian ng Diyos ang masama. Ang Diyos ng Biblia ay iniibig ang katarungan at kinamumuhian ng masama. Ang kasalanan at masama, kung gayon, ay ginagalit siya sa isang simboyo ng damdaming ipinakita sa kapakanan ng mga inaapi at inaabuso. At kahit pa sa mga kaso kung saan ang masama ay pangunahing inaapektuhan ang sarili. Kinamumuhian ng Diyos ng masama dahil laging sinasaktan ng masama ang kanyang mga nilalang, kahit kapag sarili ang sinasaktan. Sa naratibo ng Biblia, paulit-ulit na ginagalit ang Diyos sa pamagitan ng ikot ng rebelyon. Tingnan natin ang ikot ng rebelyon. Una, nagre-rebelde ang bayan laban sa Diyos at nagsasagawa ng masama. Kung minsan, kahit kakilakilabot ng mga kalupitan, gaya ng paghahain ng bata at ibang mga karumal-dumal sa kanyang paningin. Ikalawa, umuurong ang Diyos ayon sa mga desisyon ng bayan. Ikatlo, pinahirapan ng madayuhang bansa ang bayan. Ikaapat, humihiyaw ang bayan sa Diyos para sa pagliligtas. Ikalima, mabiyayang ililigtas ng Diyos ang bayan. At anim, muling magre-rebelde ang bayan, madalas na higit na grabe kaysa nakaraan. Sa harapan nitong ikot ng masama at pagtataksil, gayunman, paulit-ulit na hinaharap ng Diyos ang walang katapatan ng tao, subalit may walang katapusang katapatan. Mahabang pagtitiis, kamanghamanghang biyaya, at malalim na kaawaan. Ito ang tugon ng Diyos sa paulit-ulit na walang katapatan ng tao. Pansinin ninyo ang kanyang kilos. Sinasabi rito ang itinatapat niya sa walang katapatan ng tao ay yung walang niyang katapusang katapatan, yung mahabang patitis, yung kamanghamanghang biyaya, at malalim na kaawaan. Ayon sa Biblia, ang pag-ibig at katarungan ay magkaugay. Ang galit ng Diyos ay ang marapat na tugon ng pag-ibig ng Diyos laban sa kasamaan dahil laging sinasaktan ng masama ang iniibig ng Diyos. Walang pagkakataon sa kasulatan kung saan ang Diyos ay nagkataon o hindi patas na ginalit o galit. At samantala ang bayan ng Diyos ay paulit-ulit na tinatalikuran at pinagtataksilan siya. Sa mga nakaraang mga taon, matiyagang nagpapatuloy ang Diyos upang magkaloob ng kaawaang humihigit sa lahat ng makatwirang inaasahan. Nehemias 9:7-33. Sa gayon ay nagpapakita na hindi maarok na lalim ng kanyang mahabang pagtitiis na kaawaan at maawaing pag-ibig. Tunay nga, ayon sa awit 68:38, ang Diyos, pinatawad niya ang kanilang kasamaan at hindi sila nilipol. Madalas na pinipigil niya ang kanyang galit at hindi pinupukaw ang lahat
niyang puot. Ito yung version naman ng English Standard Version. Pangalawang pagtatalakay. At ang ating talatay, Hunas 4:2. Siya'y nanalangin sa Panginoon at nagsabi, O Panginoon, di ba ito ang aking sinabi nang ako'y nasa aking bayan pa? Kaya nga ako'y nagmadaling tumakas patungo sa Tarsis sapagkat alam ko na ikaw ay Diyos na mapagpala, mahabagin, hindi kaagad nagagalit, sagana sa tapat na pag-ibig at nalulungkot sa kasamaan. So, ipagpapatuloy natin ang ikalawang talakay at nagpapakita ng ang Diyos ay hindi madaling magalit. Si Jonas mismo ang nagpapatunay dun sa karanasan niya sa Ninive. Tingnan natin ang leksyon mula kay Jonas. Nagagalit ang Diyos sa masama dahil ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay napaka maawain at magiliw na ang isang Jonas ay kinastigo pa nga ang Diyos sa pagiging napaka maawain. Ano ang tugon ni Jonas sa kaawaan ng Diyos? Ang tugon ni Jonas sa kaawaan ng Diyos ay nagsisiwalat sa dalawang pangunahing mga paraan. Una, nagpapakita ito ng sariling katigasan ng puso ni Jonas. Kinamumuhian niya ang mga taga-Assyria ng gayon na lamang dahil sa ginawa nila sa Israel na ayaw niyang magpakita ang Diyos ng anumang awa sa kanila. Ano ngang leksyon para sa lahat sa atin? Dapat tayong maingat na magbantay laban sa katulad na saloobin, gaano man maging nauunawaan ito. Sa lahat ng mga tao, ang mga tumatanggap ng biyaya ng Diyos ay dapat makilala ang hindi karapat-dapat na biyaya at sa gayon maging nahandang ipaabot ang biyaya sa iba. Kung tayo, di naman tayo ganap o sakdal, ay malaki ang awa sa atin ng Diyos, napatawad tayo. Ganon din naman tayo sa mga pagkakamali kahit pa kawalang katarungan ng ating kapwa sa atin o sa iba. Pangalawa, ang tugon ni Jonas ay nagpapatibay na kung paanong pangunahin ang kaawaan at biyaya ng Diyos sa kanyang karakter. Alam na alam ni Jonas ang kaawaan ng Diyos na tiyak dahil ang Diyos ay mapagpala at mahabagin at hindi kaagad nagagalit, sagana sa tapat na pag-ibig. Sinabi niya yan sa talatang 2. Alam ni Jonas na ang Panginoon ay susuko sa pagdadala ng paghukom laban sa Ninive. Pinakikitunguhang makatarungan at maawain ng Diyos ang lahat ng tao at bansa. Tandaan natin, mahal ng Diyos ang lahat ng tao, kahit pa yung tumatalikod sa Kanya. Ang Kanyang kinamumuhian ay ang gawa ng tao, hindi ang tao mismo. Ang matangos na ilong ng Diyos. Ang Hebreyong parirala na isinasaling mabagal magalit o matiisin ay maaring literal na isaling matangos ang ilong. Sa idiomatikong Hebreo, ang galit ay metaporikang ikinakapit sa ilong at ang haba ng ilong ay metaporikang larawan kung paano kahaba ang isa para maging magalit, matagal magalit. Mga referensya ng Diyos bilang matagos ang ilong, kung gayon ay
nagpaparating na ang Diyos ay mabagal, magalit at matiisin. Samantalang hindi nagtatagal para sa tao upang magalit. Tuloy nga namang magalit ang tao, no? Ang Diyos ay lubhang matiisin at mapagpasensya at nagkakaloob ng malaya at masaganang biyaya, ngunit hindi nagbibigay dahilan sa kasalanan o nagbubulag-bulagan sa kawalang katarungan. Sapagkat o dahil sa mahal ng Diyos at mahaba ang kanyang pasensya sa tao, ngunit hindi ibig sabihin nito na nagbubulag-bulagan siya sa tao. Sa halip, gumagawa ang Diyos mismo ng pagbabayad para sa kasalanan at masama sa pamamagitan ng krus upang siya ay maaaring maging makatarungan at magbigay katarungan sa mga nananampalataya sa Kanya. Roma 3:25 at 26. Pangalawang pagkakahati. Ang pag-ibig ng Diyos ay matiisin at unang pagtatalakay ay matuwid na galit. 1:2:14-15. Natagpuan niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, mga tupa, mga kalapati, at mga nagpapalit ng salapi na nakaupo. Gumawa siya mula sa mga lubid ng isang panghagupit at itinaboy niya silang lahat papalabas sa templo kasama ang mga tupa at mga baka. Ibinuhos din niya ang mga salapi ng mga namamalit, nagpapalit, at itinaob ang kanilang mga mesa. Ang galit, isang tamang tugon ng pag-ibig. Samantalang maraming hindi tamang forma ng galit, nagtuturo din ng Biblia na mayroong matuwid na galit. Ibig sabihin, hindi lahat ng galit ay masama. Mayroong tamang galit. Isang lalaki ang inatake ang 3 taong gulang na iha sa palaruan samantalang binabantayan ng kanyang ina. Ang galit ay ang tamang tugon ng pag-ibig sa gayong sitwasyon. Isang halimbawa upang maunawaan ang matuwid na galit ng Diyos. 3 mga halimbawa. Paglilinis sa templo. Nagpakita si Jesus ng makadiyos na kasigasigan ng matuwid na galit laban sa mga tinatarato ang templo ng Diyos bilang karaniwan at ginagawa itong isang lungga ng mga magnanakaw upang magsamantala sa mga balo, ulila at mahirap. Mateo 21:13. Tingnan din ang Juan 2:16. Ang templo at ang mga serbisyo na dapat sumasagisag sa mabiyayang pagpapatawad ng Diyos at kanyang paglilinis ng mga makasalanan ay sa halip na ginagawang pandaraya at paniniil sa mga pinakamahina. Yun ang unang halimbawa ng pagpapakita ng tamang galit ng Panginoon. Marami kasing anomalya doon sa kapalibot sa templo. Unang-una na isang paraan ng panggigipit ay hindi ka makakagamit ng ordinaryang pera sa pagbibili ng mga hayop para magamit sa paghahandog. Kinakailangan kang magpalit ng temple money, kaya maraming money exchanger doon. At doon sa pagpapalit, siyempre, malaki ang kita nila. Wala kang magagawa kung ano ang rate na ibibigay nila, ganun. Iyan ang isang paniniil na ginagawa nila. Ganun din, makikita natin na mga hayop na nireject
Sapagkat alam naman natin na ang kahilingan sa templo ay lahat ng mga hayop ay walang pintas, walang sira, walang diferensya para tanggapin na handog. At kung minsan, hindi na iuuwi ng mga tao yung mga na-reject na hayop at mauuwi yan doon sa tinitinda. Pag bumili ka, pasado na kagad kahit na-reject dati. Yan ang mga scam doon sa palengke sa nakapalibot sa templo. Kaya kuminsan ay hindi dapat na ang simbahan ay napapalibutan ng mga tinda-tinda at nagiging business kuminsan yan. Yung ikalawang halimbawa, sinumbatan ng mga alagad. Nang dinala ng mga tao ang mumunting bata kay Jesus at sinaway sila ng mga alagad, si Jesus ay labis na hindi nasiyahan, literal na galit. Sinabi niya sa kanila, hayaan ninyong lumapit sa akin ang maliit na bata. Marcos 10:13 at 14. Ang ikatlo ay ang sumbat sa mga Fariseo. Nang ang mga Fariseo ay naghintay upang akusahan si Jesus ng paglabag ng Sabat sa pagpapagaling sa araw na ito, tinanong niya sila, pinahihintulot ba na gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat o ang gumawa ng masama, magligtas ng buhay o pumuksa nito? Marcos 3:4. Sila'y tinignan niya na may galit, nandun yung tamang galit. Nalulungkot siya sa katigasan ng kanilang puso at pagkatapos ay nagpatuloy sa paggaling ng lalaki. Talatang 5. Ang galit ni Kristo ay nauugnay dito na may kaugnayan sa kanilang katigasan. Ito'y sa matwid na galit ng pag-ibig gaya ng galit na inuugnay sa Diyos sa lumang tipan at mga matwid na galit ng pag-ibig. Paanong maaaring ang pag-ibig ay hindi mababagabag ng masama? Lalo na kapag sinasaktan ng masama ang pakay ng pag-ibig na yon, paanong maaari tayong maging maingat na hindi naghahangad na bigyang katwiran ang makasariling galit bilang matwid na galit? Ang kinakatwiran ang Panginoon nga nagalit eh. Yun. Kaya binibigyan ng lisensya yung kanyang sariling galit. Ngunit makikita natin na ang galit ng Diyos ay kaiba sa galit ng tao. Pangalawang pagtatalakay, ang Diyos ay hindi madaling magalit. Ito pa ang isang kaibahan. Ang tao ay antuling magalit. Ezra 5:12. Ngunit dahil ginalit ng aming mga ninuno ang Diyos ng langit, kanyang ibinigay sila sa kaaway ni Nebuchadnezzar na hari ng Babylonia na Kaldeo na siyang gumiba ng bahay nito at dinala ang mga mamamayan sa Babylonia. Nangangailangan ang pag-ibig ang katarungan. Sa buong Biblia, paulit-ulit na ipinamalas ng Diyos ang kanyang marubdob na damdamin na pabor sa inaapi at ang sinisiil at ang kanyang katumbas na matwid na galit laban sa mga mambibiktima at mapang-api. Kung walang masama, hindi magagalit ang Diyos. Ang kanyang galit ay lagi at laban lamang sa pumipinsala sa kanyang nilalang. Dito ay inuulit na ang galit ng Diyos ay patungkol sa masamang ginagawa ng tao. Hindi mismo sa tao sapagkat, ulitin ko, ang mga makasalanan ay iniibig ng Diyos. Nang tayo'y makasalanan pa,
Namatay na ang kanyang anak para sa atin. Sinasabi ng Panaghoy 3:32-33 na ang Diyos ay hindi kusang magpapahirap, literal na hindi magpapahirap mula sa kanyang puso. Ayaw niyang magdala ng paghatol laban sa mga gumagawa ng masama. Subalit ang pag-ibig sa wakas ay humihingi ng katarungan. Ito yung nakita natin ng nakaraan na ang pag-ibig at katarungan ng Diyos ay hindi magkahiwalay yan, magkasama pirmi. At sa susunod na pag-aaral ay titignan natin ang tungkol sa hustisya o katarungan. Itong katotohanan ay inihahalimbawa sa kung paanong matagal magpapatuloy ang Diyos sa napatawarin ang kanyang bayan at paulit-ulit na pagkakalooban sila ng mga oportunidad upang magsisi at maging kasundo sa kanya. Muli at muli, sa pamagitan ng mga propeta na nawagan ng Diyos sa kanyang bayan, ngunit tumatanggi silang makinig. Kaya may mga dahilan na dumarating ang paghatol. At ang unang dahilan ay wala ng lunas. Sinasabi sa Esdras 5 na matapos ang bayan ay paulit-ulit at walang pagsisising ginalit ang Diyos upang magalit, sa wakas lumayo ang Diyos at ibinigay ang bayan sa kamay ni Nabucodonosor, hari ng Babylonia. Esdras 5:12. Ngunit ginawa lamang ng Diyos ang gayon pagkatapos na wala ng lunas. 2 Kronika 36:16. At mamaya, hinatulan ng Diyos ang Babylonia para sa sobra-sobrang pagwasak na ginawa nito sa Huda. Jeremias 51:24 at 25 at talatang 44. Ang ikalawang dahilan ay pangwakas na ikabubuti ng sansinukob. Maraming ibang paghukom na inilalarawan ng kasulatan gaya ng inililitaw ng Diyos ay ipinapaliwanag bilang mga pagkakataon kung saan ibinibigay ng Diyos ang bayan sa kanilang mga kaaway ayon sa mga kapasyahan ng tao na talikuran ang Panginoon at paglingkuran ang mga Diyos ng mga bansa. Ang galit ng Diyos laban sa masama na sa wakas ay lulundo sa pagpuksa ng lahat ng masama minsan at para sa lahat ay nagmumula sa kanyang pag-ibig para sa lahat at mula sa kanyang pagnanasa para sa pangwakas na ikabubuti ng sansinukob na sa kanyang sarili ay may isang taya sa buong problema ng kasalanan at rebelyon at kasamaan. Ang ating tungkulin. Kung ang Diyos ay mabagal magalit, hindi ba dapat tayong maging higit na matiisin at mapagpahinuhod sa mga nakapalibot sa atin? Paanong magagawa natin yun samantalang atin ding iniingatan at inaalagaan ang mga biktima ng maling gawain? Pangatlong pagkakahati. Nagliligtas ang pag-ibig mula sa puot. At dito ay titingnan natin ang nagpapakita ng kawan. Roma 12:19 mula sa New American Standard Bible. Mga minamahal, huwag kayong maghiganti. Sa halip, bigyan ninyo ng puwang ang galit ng Diyos sapagkat nasusulat, ang paghihiganti ay sa akin. Pagbabayarin ko sila.
ito ang sinabi ng Panginoon. Bakit ba tayo ay hindi dapat ang gumanti? Dapat ipagkaloob natin sa Panginoon ang ganti. Kasi pagka ang Panginoon ang gumanti para sa atin, ay tamang-tama lang ang ganting tatanggapin nila. Samantalang kung ang tao ang gaganti, ay maaaring ang ganti niya ay sobra. O kaya, maaaring ang ganti naman niya ay kulang. Kaya nga, dapat ay ang hingin natin na ipaghiganti tayo ay ng Diyos sapagkat yung marapat lamang ang kanilang tatanggapin. Ang puot ng Diyos isang nakatatakot na bagay. Ito'y hindi sa anumang paraang immoral o hindi mapagmahal. Sa kabaligtaran, sa luma at bagong tipan, pinahayag ng Diyos ang puot laban sa masama dahil sa pag-ibig. Ang puot ng Diyos ay nakatatakot dahil sa tusong likas ng masama, kataliwas sa dalisay na kabutihan at kaluwalhatian ng Diyos. Ang puot ng Diyos ay nagwawakas. Tungkol dito, ang pag-ibig ay mahalaga sa Diyos. Ang puot ay hindi. Kung saan walang masama o kawalang katarungan, walang puot. Sa wakas, ang pinaka maibiging kilos ng Diyos ay puksain ang masama upang sa sansinukob ay epektibong aalisin din ang galit at puot. At yun ay madaling hindi na muling magkakaroon ng anumang kawalang katarungan o masama. Kailan titigil ang puot ng Diyos? Kapag wala nang masama, wala nang dahilan na siya ay mapuot. At iyan ay makikita sa katapusan ng milenyo. Kapag ang Diyos ay kanyang tatapusin na ang kasalanan at mawawala ng kasalanan, hindi na muling babago ang kasalanan, wala nang dahilan na magkaroon ng puot mula sa Diyos. Karagdagan pa, magkakaroon lamang ng walang hanggang kaligayahan at katarungan sa isang ganap na relasyong pag-ibig. Hinding-hindi magkakaroon muli ng puot ng Diyos dahil hinding-hindi na muling magkakaroon ng pangangailangan pa dito. Ano ngang kahanga-hangang isipan? Hindi isang pahintulot sa paghihiganti ng tao. Ang puot ng Diyos ay hindi dapat isang sinasadyang pagbibigay ng lisensya sa paghihiganti ng tao. Ang paglalaan ni Kristo para sa katwiran. Ayon sa kasulatan, may karapatan ng Diyos upang magdala ng paghuhukom at kapag ginawa niya, lagi niyang gagawin ito kasama ang ganap na katarungan. Parehong ang luma at bagong tipan ay malinaw na inilalaan ang paghihiganti para sa Diyos. Gaya ng sinulat ni Pablo sa Roma 12:9, huwag ninyong ipaghiganti ang inyong sarili, kundi ipaubaya yon sa galit ng Diyos sapagkat nasusulat, akin ang paghiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. At ito'y sinisipi ang Deuteronomio 32:35. Samantalang sa wakas, magdadala ng paghuhukom ang Diyos laban sa kawalang katarungan at masama. Gumawa si Kristo ng isang daan para sa lahat ng manampalataya sa Kanya. Sa totoo lang, si Jesus na nagliligtas sa atin mula sa puot na darating, 1 Tesalonica 1:10. At ito'y ayon sa panukalan ng Diyos, sapagkat tayo'y hindi itinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtatamo ng kaligtasan sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. 1 Tesalonica 5:9. Ang puot ng Diyos ay hindi napapawalang bisa, kundi
Yung may panampalataya kay Kristo ay may liligtas mula sa gayong puot dahil kay Kristo. Ang pag-ibig, walang iba kundi ang katarungan, ay humihingi na para itong kasalanang hatol ay dapat ipataw. Ito'y ang awa ng Diyos sa libo-libo ang dapat na magdusa upang mahadlangan ang pangangailangan ng pagpataw ng mga hatol sa milyon-milyon. Upang mailigtas ang marami, kailangan niyang parusahan ang kaunti. Patriarchs and Prophets, page 324 at 325. Amen at Amen. Ang dalahin ko para sa iyo. Sa ngalan ng ating Panginoong Hesus na nagpakita ng matuwid na galit samantalang nandito sa lupa, dalangin kong magpapakita ka rin ng katulad kapag nakakita ka ng kawalang katarungan sa mga binabaliwala ng lipunan. Amen. Sumayin niyo ang Good and Faithful channel dito sa YouTube. Ako'y patuloy na nagpapasalamat sa mga taong tumutulong na makarating ito sa kaalaman ng marami pa. Pagpalain nawa sila ng Diyos. Malaki ang iyong magiging bahagi sa ministeryong ito kung ikaw ay magsusubscribe, kung hindi pa, at kung naging pagpapala ito sa iyo ay mag-share at mag-like. I-click na rin ang notification bell upang kaagad ay malalaman mo kapag may bagong video. Ang PowerPoint presentation ay makukuha rin kapag hiningi sa aking Messenger account. Maraming salamat. Magkita tayo sa susunod na linggo.